Hi guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin ang tatlong freelance jobs na perfect para sa mga extroverts. Ang mga jobs na i-discuss ko sa video na to ay beginner-friendly, pwede siya sa students, sa newbies, or yung mga career shifters. Ang mga jobs na to ay mostly part-time or hourly. So if students kayo, if meron kayong full-time job tas gusto nyong mag-try mag-freelance, perfect ang mga job na to para sa inyo. So ako nga pala si Luis, 8 years na ako sa freelancing at ang niche ko ay Amazon, Amazon PPC, Amazon Account Management. So yung first job natin ay yung mga appointment setter, cold caller, or outbound sales. So para-pareha lang yan sila actually. So maraming industry ang gumagamit ng mga trabahong to. Malakas ang demand sa jobs na to. Mahirap kasi to actually. Mahirap in a sense na kailangan talaga na ang job na to ay para sa tamang tao. Para sa isang extrovert. Yung mga extroverted na hindi madaling ma-discourage pag may mainis or magalit na customer. Sa freelancing, for example, maraming nangangailangan nito sa real estate industry. Ang trabaho mo as an appointment setter is mag-set up ng appointment para sa mga leads na nakuha nila sa mga ads nila, like sa Facebook ads nila. Yung mga ads nila, meron kasi yung form, tapos nakaka-generate yan ng mga phone numbers at saka emails sa mga potential leads. Kung ganito is mostly easy lang talaga, i-confirm mo lang, tumawag ka lang at i-confirm ang details nila. Depende din sa client kasi sometimes ipapa-vet pa nila sa'yo. Like kung tama ba tong client na to para sa kanila. For example, meron ba silang work? Ano ba yung work nila? So yung mga ganon. Kasi hindi naman pwede na for example, nag-inquire sila sa sobrang mahal na bahay tapos yung work nila is yung pang entry level lang. So yun naman ganon. Marami din to sa mga software or apps. Tatawag ka sa customer. Usually ginagawa to sa B2B, business to business, para makapag-set up ng product demo. So, hindi ikaw ang magde-demo mismo. So, magse-set up ka lang ng appointment para para mademohan sila ng maayos. Possible din na job mo is i-introduce mismo yung product at yun, mag-set up ng appointment. So, depende na yan. So, dito sa Philippines, manonotice nyo to mostly sa mga bangko or financial institutions. Like, pag may tumatawag, may offer na credit card or mga like promos, so ganon. Isa ito actually sa mga pinaka-common na customer service job. So, mostly dito is need talaga yung magpursige ka kasi maraming beses na for example, hindi sasagutin kasi unknown yung number. Tapos pag tawag mo, pag introduce mo pa lang ibababa agad. So need mo magpursige at if sumagot na sila, need talaga na marunong kang mag-sales talk. Tapos kahit nakausap mo pa sila, possible na magno-no pa rin yan. So need ng follow-up. So need talaga ng skills. Pero mas madali pa rin to kaysa sa typical na customer service job na yung customer ang tatawag tapos marami dyan pag tawag pa lang galit na. So mas easy to, so mas beginner friendly, I mean, lalo na pag nagta-try pa lang kayo sa mga freelance job, hindi niyo pa alam anong niche na gusto niyo. So, carry na to, pwede niyong i-try to. So, merong job na full-time pero marami din dito is part-time lang or hourly kasi nga, for example, limited lang din naman ang leads na makukuha ng client mo. So, hindi naman yan like, depende sa, meron ba silang 1,000 numbers na tatawagan mo. So, depende lang siya. So, hourly to. So perfect talaga to para sa mga students at mga gusto lang ng part-time. So, next job natin guys ay community manager. Actually, itong job na to is marami siyang yung tawag kasi yung community manager minsan din is tinatawag siyang like course assistant or kahit general virtual assistant. Pero focus muna tayo sa community manager. Huwag kayong matakot sa word na manager ha. So, i-discuss ko lang muna. Usual kasi ang mga client mo dito is yung mga course creators or mga big time content creator na meron silang mga page, meron silang mga groups, memberships, yung mga ganon. Actually, aside dito is common din to again sa mga software or mga apps na medyo technical, so need din ng parang may community manager. For example, kung ang client mo is yung course creator na merong FB group, Discord group, ang trabaho mo dito ay makipag-communicate sa mga students nila. Ang usual na work mo dito is for example, mag-welcome or tulungan sila sa access. Kasi marami dyan, hindi sila marunong actually na mag-login. Like, for example, pag bili nila ng course, hindi nila alam anong gagawin next. So, possible na yun yung gagawin mo. So, mag-assist ka nila paano i-access yung course, paano gamitin yung mga course materials, or saan makikita yung mga course materials. If meron silang question, ikaw yung sasagot, or kung meron kayong FAQ, i-direct mo sila doon. So, minsan din, kailangan na knowledgeable ka mismo sa actual na course.
For example, kung finance course or like investment course or like for example, career path related, ay need na mag-reply ka sa relevant na topic. So, need mo na mag-study sa actual course mismo. So, possible work mo din dito is mag-post ka ng update. So, parang naging social media assistant ka na rin. Kaya nga sinabi ko nung una is parang magiging all-in-one ka minsan. Pero ang focus mo talaga is alagaan yung student at saka members ng client mo. Yung community, basically. For example, mag-post ka na baka merong bagong upload yung content creator or baka may mga old videos na in-update. So, baka may mga new knowledge na nilagay doon, baka may mga new tips. So, yun, i-post mo yun para malaman nila. Basically, need talaga na active yung group, yung page, yung community. Need na ma-feel ng students na hindi porket nabili na yung course, wala nang after sales. At isa din actually sa mga gagawin mo as community manager is for example, career path na course, let's say parang digital marketing course siya, possible din na work mo is maghanap ng mga job openings at mag-update sa mga students na ito, merong mga job openings dito, baka interesado kayo. Isa yon sa mga gagawin niyo. Next job is yung English na tutor, online tutor. So maganda din ang work na to, perfect para sa newbies at sobrang in demand. Kasi sobrang dami talagang gustong matuto ng English. Lalo na sa, for example, sa China, sa Korea, sa Japan, isa sa mga websites na pwede niyong applyan ay Rare Job. So mga Japanese ang mga students mo dito. Meron ding 51 Talk. Chinese ang students mo dito. So, maraming basher actually ang 51 Talk. So, nasa inyo na yon. Kasi, ang Rare Job, ang pay ay 92.30. Sa 51 Talk, ang pay ay 82.01. Hourly pay yon ha. So, try mo muna i-assess yung English skills mo sa fset.org. If below C2 ka, ideally need mo talaga mag-review kasi stricto sila. Ang C2 ay highest score. So, ideally, ma-achieve nyo yung highest score. Kasi tutor kayo, English tutor kayo, diba? So, need na parang perfect score kayo. Hindi naman super perfect, pero yun, mataas yung score. C2 level. Sobrang strict ng company sa, like, sa grammar rules. So, need na, alam mo yun. Ang maganda rin sa mga company na to actually is nagpo-provide sila ng training. Meron parang na-standardize na siya. Tapos yung mga students pa pala dito is maraming bata. Kasi yun sila yung isa sa mga madaling matuto. Tapos marami dito is gabi yung class. Pero magdepende talaga yan guys kasi sobrang flexible ng job na to. Isa to actually sa mga tinatry ng mga super newbies sa freelancing. Kasi magandang experience siya kahit mababa yung pay. Pag nag-uumpisa ka kasi sa freelancing is marami kang makakuha na usually hourly. So ito is pandagdag na rin at saka pandagdag experience. At marami din sa mga nag-uumpisa pa lang, hindi nila alam paano magsimula, hindi, kasi need talaga na aggressive ka mag-apply. Hindi tulad dito na, for example, if nag-apply ka direct sa Rare Job at saka 51 Talk, marami ng students doon, magdidepende na lang sa'yo kung ilang hours ba, ilang class ba yung kaya mo. At sa mga super newbie din, so yun nga, meron silang training, meron ng structure, kasi sa freelancing, sobrang daming startup. So yung mga startup guys, hindi pa sila super like streamlined yung systems nila, wala pa silang training. So if newbie ka, natatakot ka, feeling mo talaga wala ka pang alam, so maganda tong start para sa'yo. So hopefully nakatulong tong video na to. If meron kayong questions, comment lang kayo. And please don't forget to like, comment, and subscribe to support my channel guys. And see you in my next video. Thank you, bye!